So, dumako naman po tayo sa salita ng Panginoon. Amen. So, tayo po ay magbubukas ng mga Biblia natin. Balit bago tayo magbukas, tayo po muna ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos sa langit, kami po ay muling tumatawag sa iyong harapan. Salamat po, Panginoon, sa pamamatnubay ng Banal na Espiritu. Salamat sa mga special number na pinagkaloob ngayong umaga. Dalangin po namin na patuloy mong pagkalooban ang mga young people na to at ang iba pang mga magkakaloob ng kanilang mga offering of praise para sa iyo, Panginoon. Salamat po sa boses, sa tinig. Hindi namin kailangan na maging professional singer para maghandog ng awit para sa iyo. Napakasarap pakinggan ng mga papuri na nawukol para sa iyo, Lord. Masarap na sa pakiramdam. Sa umaga ito, kami po ay patuloy na dumadalangin sa iyo. Salisigin mo po ang puso at isipan ng bawat isa sa amin upang kami po ay makapaglingkod sa iyo, humarap sa iyo na malinis at karapat-dapat, Panginoon, na tumanggap ng mga pagpapala mula sa iyo sa umaga ito. Pangunahan kami ng Banal na Espiritu, Lord. Patawarin kami sa iba pang mga gawain na nagawa namin na di nakapagbigay kaliburan sa iyo, Panginoon. Inaangat namin ang iyong pangalan sa aming kalagitnaan ngayong umaga. Pagdubay mo po ang iba namin mga kapatiran na hindi namin kasama ngayon at nag-aangal din sila na makasama namin, Lord, sabalit may mga paghahadlang. Dalangin po namin na ang mga hadlang na ito, Lord, sa aming pagtitipon ay lubos nang mawala, Lord, lubos nang alis ang anumang mga viruses na nasa paligid namin, yung mga variants na ito, Lord. Hindi namin alam kung saan ito mga nanggagaling at sino ang pinagmumulaan. Dalangin po namin, Lord, sa pamamagitan mo, Panginoon, sa umaga ito at sa buong maghapon na ito, magampanan po namin ang dapat naming gampanan na may kagalakan sa kabila ng mga kahirapan, sa kabila ng mga pagsubok sa aming buhay dito. All these things, in Jesus' name, Amen. Okay? So tayo po ay magbabasa muna ng ilang talata sa ating pag-uusapan ngayong umaga. Buksan natin ang aklat ng James o Santiago, Kapitulo 1, no? James chapter 1, verse 5. Santiago. Ayan. Ang Santiago ay nasa bandang huli na ng New Testament, no? James or Santiago chapter 1, verse 5. Okay? Sabing ganon, ngunit ang nagkukulang, sabing ganon, ang nagkukulang ng verse 3 muna, verse 3. Okay. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Okay? Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. At inyong pabayaan ng pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Ngunit ang nagkukulang ng karunungan, ang sino man sa inyo ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat at ito'y ibibigay sa Kanya. Verse 12, mapalad ang taong nagtitiis ng tukso sapagkat pagkasubok sa Kanya siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa Kanya. Amen? Ang ating pong pag-uusapan ngayong umaga, kagalakan sa gitna ng pagsubok. Okay? Sa gitna ng mga pagsubok na ito, nagagawa pa nating magalak, nagagawa pa nating ngumiti. Amen? Kagaya ngayon, nakangiti tayo kasi narinig natin na dalawang special number, pero may mga pagsubok tayong dinadanas. Lahat tayo nasa gitna ng pagsubok. Okay? Ang buong mundo ay nasa pagsubok. Pagsubok sa pananampalataya. Hindi sa pagsubok sa kalakasan, pagsubok sa katalinuhan, kundi ang nararanasan natin yan ay pagsubok sa ating pananampalataya. Hanggang saan kang nananampalataya? Amen? Hanggang may COVID. Kahit mawala ang COVID, patuloy tayong manampalataya. Amen? Kasi hindi lang tayo susubukin sa ganitong pamamaraan ng Panginoon pagdating sa ating pagsubok. Kung minsan, may mga tao dumadaing na, hanggang kailan na ba ito? Hanggang kailan ba ito? Hanggang kailan pa tayo magtitis? Hanggang kailan ba tayo magsusot ng face mask, face shield? Okay? Pero, mga kapatid,
maging example tayo. No? Hindi man tayo perfect example kagaya ni Job na perfect example natin sa pagsubok. Amen? Sabi nga, nag-iisa lang si Job na nabuhay sa mundo. Wala na siyang katulad ng mga tao na nung sinubok, positive pa din siya. No? Sabi nga niya, ano yung napaka-popular na sinabi ni Job nung siya ay sinusubok, nung lahat ng mga tinatangkilik niya sa buhay na ubos na, no? Nasunog yung mga kabuhayan niya, no? Yung anak niya namatay lahat, pinatay, no? Napahamak lahat, ninakaw yung kanyang mga kabuhayan. Pero ano yung sinabi ni Job? Ang Panginoon ang nagbigay, ang Panginoon din ang siyang babawi, di ba? No? Sa Panginoon nagmula, nanggaling ang lahat, sa Panginoon din mauuwi ang lahat. Amen? Di ba? Sana ganyan tayo, no? Hindi pag nawala yung 10 piso, nasaan yung 10 piso ko dito? Dito pa rin yung nilagay, natatanda ko pa. Amen? Pag nawalaan ka ng 10 piso, o kung magkano man yan, o kung ano mang bagay, pag nawala yan, na alam mo diyan mo nilagay, tapos bigla na lang nawala, pagsubok yan. Amen? Pagsubok yan. Yung attitude mo doon sa bagay na yun. Pag nawala, ano ang magiging reaction mo? So, sinubo ka. Nung sinubo ka, pumasa ka, sabi nga gano'n, kagalakan sa gitna ng pagsubok. Nawala yung 10 piso, ay, okay lang na. Siguro hindi yan para sa akin, baka may nangangailangan. Amen? 10 piso. Kung 1,000. Wow. Allowance ko na yun para sa 1,000. 1,000. Amen? Paano kung ang nawala yung cash box sa tindahan? Makakangiti ka pa kaya? Ando doon na yung tubo, pati puhunan, kasama na doon, ng Ate Hazel, doon sa cash box. Amen? So, kagalakan sa gitna ng pagsubok. Si Job, alam natin ang naging karanasan ni Job, kung ano yung nangyari sa kanya, pagdating ng pagsubok, positive siya. Hindi ko sinasabi na maging kagaya tayo ni Job. Amen? Meron tayong kanya-kanyang kakayahan. No? Nilikha tayo ng Panginoon na unique. May kanya-kanya tayong kakayahan, kanya-kanyang katangian. May kanya-kanya tayong personalidad o katauhan. Amen? Meron tayong kanya-kanyang karakter. Ang karakter ko, hindi nyo karakter. Amen? Ang pag-uugali ko, hindi nyo pag-uugali. Tama ba? Maaaring medyo magaya nyo yung konting kahinhinan o kabaitan, pero hindi lahat. No? Meron tayong kanya-kanyang katangian na ginawa ang Diyos para sa bawat isa sa atin. So, balit ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa pagsubok. Paano natin haharapin? Paano tayo tutugon pag dumating sa atin ang isang matinding pagsubok? Pag tayo ay nasa gitna ng pagsubok na yan o testing. At ang pagsubok na yan ay sa ating pananampalataya. Una, sabi nga, tanggapin natin ito na maluwag sa kalooban natin. Yung maging handa tayo lagi tumanggap sa anumang mga problema at isipin natin lahat lagi na may dahilan bakit dumating itong problema na ito. Kung minsan nakakapag-react tayo bigla, amen? Natural lang yan sa tao. Yung bigla ka magalit, pag may dumating na hindi magandang pangyayari sa'yo, o magulat ka, o malungkot ka, umiyak ka, kasi meron kang emotion. Meron pa rin tayo damdamin, hindi pa naman tayo robot. Nung tayo ay niligtas ng Panginoon, nung tayo naligtas, naging mananampalataya, hindi naman tayo naging robot. Amen? Andiyan pa rin yung dating tayo. Nadagdagan lang tayo ng bagong pagkatao. Amen? At ang bagong pagkatao na yan ang dapat na siyang nangingibabaw kapag tayo ay dinadatna ng pagsubok. Sa biyaya ng Panginoon, dapat sana panalangin natin kapag dumarating ang pagsubok sa buhay natin para magawa natin magalak sa gitna ng pagsubok, yung mangibabaw sa atin yung bagong pagkatao. Yung bagong pagkatao natin, yung new man na sinasabi sa atin sa 1 Corinthians chapter 5:17, no? 2 Corinthians 5:17. Tama? If any man be in Christ, he is a new man. All things are passed away. Behold, all lahat ng bago, no? All things are become new. Lahat ng bagay ay bago na. Okay? Ang pagsubok sa ating pananampalataya
mahalaga. Okay? Sabi nga ni Apostol Pedro sa kanyang aklat, sa 1 Peter chapter 1 verse 7, buksan natin. Sabi ganon. Sabi ganon sa verse 3 muna. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoon sa Kristo, na ayon sa kanyang malaking awa ay ipinanganak na muli tayo sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng pagkabuhay na magmuli ni Jesucristo sa mga patay, sa isang manang di nasisira at walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo, na sa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon, na ito ang inyong totoong ikinagagalak. Bagamat ngayon sa sandaling panahon, kung kailangan, ay pinalumbay kayo sa mulit-muling pagsubok upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masupungang sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Jesucristo. Bakit kailangang subukin ang ating pananampalataya? Mahalagang subukin ang ating pananampalataya. Sa anong dahilan? Anong dahilan daw? Sabi sa 7, upang, sabing ganon, masumpungan ang ating pananampalataya ay matagpuan, makita, sa madaling salita, sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Jesucristo. Anong dahilan? Bakit mahalaga ang pagsubok sa ating pananampalataya? Tatlo, di ba? Sa ikapupuri, ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Jesucristo. Amen? Amen? Tatlo, no? Pag ikapupuri, ikaluluwalhati at ikararangal, no? Praise the Lord. Yan ang kahalagahan kung bakit napakahalaga ng pagsubok sa ating pananampalataya. At sa pagsubok na yan, katulad sa ginto, pag sinusubok ang ginto, saan sinusubok ang ginto? Sabi sa binasa natin talata, sa apoy, no? Kapag ang ginto ay sinusubok na, no? Tinetest na. Bakit siya tinetest? Bakit siya sinusubok sa apoy? Para yung mga dumi sa kanya na nahalo matatanggal, no? Sa ginto. Pag isinalang sa matinding init ang ginto, matutunaw, magiging parang liquid yan, lalambot. So kung may mga buha-buhangin na nahalo sa kanya, nung bago siya mabuo, matatanggal siya para maging siyang 99.99% pure gold. Okay? So ganun din tayo, pero mas mahalaga pa yung pagsubok sa ating pananampalataya kesa doon sa pagsubok na ginagawa sa ginto. Sabi ni Apostol Pedro. Okay? At kaya sinusubok tayo, kagaya din ng ginto, nililinis tayo. Alam niyo ba yon? Nililinis tayo sa mga alalahanin, sa mga dikatiyakan sa ating buhay. Masyado tayo nag-aalala lagi, no? May mga pag-aalala tayo. Ano na kayo mangyayari sa atin pag hindi nawala itong virus na ito? Sabi sa 2021 at 2022, 2023, no? Abangan daw kung ano mangyayari after 2 years daw, abangan daw kung ano may mga lumalabas na ganyan mga balibalita, no? Kapag tayo nadadala na sa mga walang kakwenta-kwentang alalahanin, no, mga pangamba na yan, ayan, darating ang pagsubok sa atin at lilinisin tayo dyan sa mga alalahanin na yan at sa mga walang katiyakan na mga iniisip natin sa buhay. Okay? So, kailangan natin maging matapang, no? Bilang mananampalataya na matapang humarap sa mga pagsubok hanggang sa ang ating buhay ay luminis at maging kaaya-aya sa ating Panginoong Jesucristo. Okay? So, yung kawayan, nakakita na kayo ng kawayan? Nakakita na kayo ng tinatawag na nipahat? Alam niyo yung nipahat? Bahay kubo, kahit munti, ang halaman doon, sari-sari. Nakita niyo na yun? Millennial, nakakita na kayo ng bahay kubo? Si ate Shai na lang. Kayo, hindi pa kayo nakakita. Si ate Hazel.
Kayong mga millennial, kayong mga kabataan, nakakita na kayo? Okay, maganda yung bahay kubo. Yari saan? Sa kawayan. Okay? Sa kawayan. Pero alam nyo ba, bago maging maganda yung bahay kubo na yan na gawa sa kawayan, alam nyo ba kung paano ginawa ang kawayan para maging bahay? Ano ang naging proseso niya? Pinutol sa puno at kinayas-kayas ang mga gilid. Yung mga hindi kailangan sa kanya, kinayas. Para siya maging kagamit-gamit na mabuo ang isang bahay kubo. Bilang Kristiyano, ganun din tayo. Para tayo maging kagamit-gamit sa Panginoon, nililinis muna tayo. Amen? Ngayong umaga, malinis na ba tayo? Lilinisin pa rin tayo. Kasi meron bang nakikita ang ating Panginoon. Bakit tayo sinusubok sa ating pananampalataya? Upang magamit tayo ng Panginoon sa pagdamay sa ibang mga taong sinusubok din sa kanilang pananampalataya. O yung mga taong nakakaranas din ng kabigatan. So, kung naranasan mo na yung bagay na yan, sabi nga sa 2 Corinthians, no? Puntahan natin yung 2 Corinthians chapter 1. No? Gagamitin ka ng Panginoon para doon sa mga tao na nakakaranas ng pagsubok. Verse 3. Purihin naman ang Diyos at Ama ng ating Panginoon Kristo, Ama ng mga kaawaan at Diyos ng buong kaaliwan, na siyang umaaliw sa atin sa lahat ng kapighatian upang, sabi? Ating maaliw ang nangasa anumang kapighatian sa pamamagitan ng pag-aliw na inialiw din sa atin ng Diyos, sapagkat kung paanong sumasagana sa atin ang mga sakit ni Kristo, ay gayon din naman ang aming kaaliwan ay sumasagana sa pamamagitan ni Kristo. Datapwat maging kami man ay mapighati ay para sa inyong kaaliwan at kaligtasan, o maging kami man ay maaliw ay para sa inyong kaaliwan, na siyang gumagawa sa pagdadalitang may pagtitiis ng mga gayunding pagkababata na amin namang binabata, at ang aming pag-asa tungkol sa inyo ay matubay. Yamang nalalaman na kung paanong kayo'y mga karamay sa mga sakit, ay gayon din naman kayo sa kaaliwan. Okay? Kung paano tayo ay nakakaranas ng kapighatian, mga pagsubok sa buhay, yung mga tao na mga nakakaranas din ito kasama natin, maaaliw din natin kung paano tayo na-comfort, mako-comfort natin sila. Nakaranas tayo ng problema, tapos itong isang tao na ito, na nalaman natin, nakaranas din ng halos kapareha nating problema, ma-encourage natin. Amen? Ma-exhort natin, magagawa natin siyang ma-comfort, maaliw, no? Mabibigyan natin ng kagaanan ng loob, kung paano gumaan ang loob natin, kung paano pinagaan yung kalooban natin ng Panginoon. Okay? Kung paano natin napagtagumpayan yung isang pagsubok, mai-encourage natin, mahihikayat natin yung ibang tao na nakakaranas nito. Okay? Meron tayong nabalita ang may sakit. Amen? Kung ikaw hindi pa nagkakasakit, paano mo mai-encourage ang isang kapatiran o ang isang kapwa mo na may sakit? Paano? Na minsan sa buhay mo hindi ka nakaranas kahit na toothache. Amen? Paano mo siya mai-encourage? Okay lang yan, kaya mo yan. Laban lang, ganon? Siyempre, kumbaga, yung sarili mo, ilalagay mo doon sa kalagayan mo. Amen? Kung ano yung nararamdaman niya, mararamdaman mo din. Kuha niyo mga kapatid. Kumbaga, parang nagkakaroon ng tinatawag na, yung may term yung mga doktor dyan no? Yung parang wala kang sakit na gano'n, pero dahil dumadamay ka sa kanya, parang ayan, halimbawa, sumasakit yung ngipin niya. Parang ikaw nararamdaman mo, parang nangingilo ka naman. Transferal, yan, naalala ko yung salita. Transferal, parang nalilipat din sa'yo yung, yung nararamdaman niya, yung ibang nararamdaman. Kaya, nafe-feel mo siya. Amen? Nakukuha mo yung kalooban niya. So,
tayo, dumadanas tayo ng kahirapan, dumadanas tayo ng pagsubok ngayon dahil balang araw, gagamitin tayo ng Panginoon. Amen? Doon din sa mga tao na gusto niyang i-encourage na kung saan may mga taong ginamit din sa atin. No? Directly or indirectly na in-encourage tayo doon sa sandali na tayo ay nasa kalagitnaan ng pagsubok. Amen? Gusto niyo bang gamitin kayo ng Panginoon? Ay, ayaw niyo. Ayaw niyo magamit. Masarap magamit ng Panginoon. Amen? Okay. Bukod sa ito ay mahalaga sa pagsubok sa ating pananampalataya at tayo ay nalilinis sa anumang mga karumihan dahil sa mga pag-iisip natin o pag-aalala natin sa mga di katiyakang bagay sa buhay natin. Nag-aalala tayo na hindi naman natin inaalala, dapat alalahan yun, no? Aalisin sa ating mga kaisipan at damdamin niya. Nililisin tayo at inihahanda tayo para magamit tayo ng Panginoon, magamit doon sa mga tao na dumadanas din ng kagaya na dinanas natin. At ito, sa pagsubok sa ating pananampalataya, ay magbibigay daan sa atin sa paglilingkod kay Heso Kristo, kay Lord Jesus Christ. Sabi nga ni Pablo sa sinulat niya sa mga taga-Colossians, no? Sa chapter 1, verse 24. Ngayon ay nagagalak ako sa aking mga hirap dahil sa inyo, sabi ni Apostol Pablo, at aking pinupunan sa akin ang kakulangan ng mga hirap ni Kristo sa aking laman dahil sa kanyang katawan na siyang iglesia, na ako ay ginawang ministro nito ayon sa pamamahala na mula sa Diyos na ibinigay sa akin para sa inyo upang maipahayag ang salita ng Diyos. Paglilingkod, ito ang ibig sabihin ni Apostol Pablo. Sa lahat ng kanyang mga naranasan, nagagalak siya sa mga hirap dahil doon sa mga kapatiran na kung saan ginagamit siya ng Panginoon para maglingkod. Nasa gawain si Apostol Pablo. Hindi naman kinakailangan maging ministro kayo o maging pastor kayo para maggalak sa gitna ng pagsubok sa pananampalataya. Amen? Hindi na kailangan. Ang mahalaga, ito ay nakapagdulot o nakapagbigay daan sa inyo para mas lalo pa tayo mapalapit sa Diyos at maglingkod mabuti sa Panginoon. Dahil sa naranasan kong pagsubok na ito, at ito ang ginawa ng Diyos, ng Panginoon sa akin, nung dinadanas ko ang pagsubok na to, bagamat hindi ko nagawang magalak, pero ito yung ginawa niya sa akin, mas lalo pa akong kakapit sa kanyang mga salita. Amen? Mas lalo pa akong makikinig seriously sa mga preaching. Hindi lang kay pastor namin. Basta't may pangangaral ng salita ng Panginoon, na alam kong tama yun ayon sa aking pananampalataya. Amen? So, magbibigay daan sa atin para mas lalo tayong mapalapit sa Panginoon. Sabi nga ni Apostol Pablo, pinupunuan ko, no? Sabi niya sa salita niya dito, no? Ang kakulungan na aking pinupunuan, sabi gano'n, ngayon nagagalak ako sa aking mga hirap dahil sa inyo, at aking pinupunan sa akin ang kakulangan ng mga hirap ni Kristo sa aking laman dahil sa kanyang katawan na siyang iglesia. No? So napupunuan yung kakulangan sa kanya sa pamamagitan ng katawan ni Kristo. Sino ba yun? O ano ba yung katawan ni Kristo? Yung iglesia. Amen? Yung iglesia, yung church. Sino yun? Tayo ngayon, kagaya natin. Tayo ba ay church? Tayo ba ay katawan ni Kristo? Amen. No? Katawan ni Kristo? Amen. Diba? Tayo yun. Yung katawan ni Kristo. At sino yung ulo? Ang pangulo ay si Lord Jesus Christ. Tayo yung katawan at ang bawat isa sa atin ay bahagi ng katawan ni Kristo. Okay? So, dahil dyan, sa pagsubok sa ating pananampalataya, kung bakit mahalaga, dahil una, magagamit tayo, nalilinis tayo sa mga karumihan na ayaw ng Panginoon sa atin. Yung nakikita niya sa atin, ayaw niya. So,
susubukin niya tayo, padadaanin niya tayo sa apoy ng pagsubok na yan. Kapag dumaan ka sa apoy, masarap? Masarap ang pakiramdam? Hindi. Pag kinakayas, masarap ang pakiramdam? Hindi. Pag iniis-is para kuminis, masarap ang pakiramdam? Hindi. Kaya huwag umangal. Pag dumadating sa atin ang problema, ang pagsubok, sikapin natin, praise the Lord. Alam ko may dahilan ka. Amen? Praise the Lord. Sumigaw ka, hindi ka nakamiti. Praise the Lord. Kahit umiyak ka. Kasi hindi masarap sa pakiramdam. Praise the Lord. Alam ko, Lord, meron kang dahilan. Amen? Alam nyo, hindi ako naiiyang sabihin sa inyo na ako lang, madalas ako lumuha. Pag mag-isa lang naman ako, ayoko yung may baka sabihin sa bahay na, si Papa nababalo niya ata. No, ano doon na, umiiyak, wala namang dahilan, no? Pag ako nasa garden, mag-isa ako sa garden, doon sa likod, sa masukat na lugar ng bahay ni Pastor, doon ako, inayos ko yung ginawa ko yung garden doon. Minsan kukunan ko yung picture, ilalagay ko sa Facebook, no? Kukunan ko naman yung video, makikita nyo, post ko sa GC, makikita yung sinasabi niya pa sa garden. May isa akong sila doon, every morning doon ako, minsan sa hapon, doon ako nagme-meditate, doon ako nakakipag-usap sa Panginoon. Lalo na kapag may background ako na music, no? Hindi ko alam, basta lumuluha na lang ako at hindi, tumutulog ba yung luha mo? Naranasan niyo yung gano'n? Yung nag-pray ka, o kaya nagbabasa ka ng Bible, o kaya nakikinig ka ng kanta, tapos biglang luluha yung mata mo, luluha na siya, tapos biglang meron kang maaalala na hindi mo alam, unti-unti nakikipag-usap ka na pala kay Lord, no? Napakasarap yung ganong feeling, yung mag-isa ka, nagme-meditate ka, no? Tapos parang bigla ka na lang niyang i-convict ng Holy Spirit, tapos i-encourage ka naman ni Lord Jesus Christ. Balance, amen? Napaiyak ka kasi kinonvict ka. Kinonvict ka ng Holy Spirit, no? Pagkatapos mo maiyak, encourage ka na yun. No? Yun ang napakasarap. Kaya pag dumating ang pagsubok sa buhay, alam na kung ano yung mga dapat mong gawin. Sisigaw ka, Lord, praise God. Naranasan ko to, alam ko may dahilan ka. Birthday ko ngayon, wala akong handa. Alam ko kung bakit hindi mo ginawa ko sa akin. Alam ko kung bakit hindi mo pinayagan na maipaghanda ko kahit na kalahating kilong Lucky Me, instant manna. Amen? Masaya pa din ako, Lord. Okay lang to. Hindi to pagtitiis. Logic lang po ito, Lord. Amen? Logic lang. Pero darating ang panahon, pag nagdibo naman ako, bongga ka dahil. Amen? Diba, Ate Hazel? Bongga naman. O, diba? Lahat ng mga ninang at ninong present sa dibo ko. Amen? Oh, di ba? At bawat isa sa kanila ay merong 18K. Di ba meron ka na 18 candles, 18 roses. So dapat, di ba, meron ding Ate Hazel, meron ding 18K, kaya lang hindi mo na inabot siya sa dibo mo. Ngayon meron ako 18K, 18 wisdom, ano pa yun, 18 points, ano pa, basta may mga 18 sila ngayon, ano? Yan, 18 balloons, mga ganyan, no? Mga pasikat, pauso ng mga millennials sa panahon ngayon, okay? Ang pagsubok natin ay mahalaga, kaya huwag tayong magrereklamo, huwag tayong aangal. Dahil ang pagsubok na yan, yung pananampalataya na sinusubok, sabing ganon, ay pananampalatayang nagbubunga. Amen? Yan ang second point ni Pastor. Sa James chapter 1 verse 3 and 4. Basahin ulit natin ang James. Okay? James chapter 1 verse 3 and 4. Ano ang bunga ng pananampalataya na sinusubok? Sabi ganun sa 3, yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. At inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo ay maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Ito ay nagbubunga ng pagtitiis. Ang isang taong matiisin ay nakatatagal sa anumang uri, anumang klase ng pagsubok at kahirapang nararanasan niya sa kanyang buhay pananampalataya. Kaya anumang pagsubok yan, anumang problema yan,
Amen? Nagagawa niya mapagtiisan. Nagagawa niya, yung kumbaga sa salitang English, nako-content niya, nakakayanan niya, carry yung mga pagsubok, yung mga problemang dumarating sa kanya. Hindi siya basta-basta dumadaing. Ito ay matibay niyang dinadala sa kanyang sarili, no? Siya lang, walang nakakaalam, hindi natin alam, may problema na palang dala-dala ang tao na to. Siya ay naghihintay na may pagtitiwala at lubos na pananampalataya sa katuparan ng mga pangako ng Diyos sa kanyang buhay. Okay? May mga panalangin siya na hindi pa answered prayer, para sa kanya, ito ay pagsubok. Tinusubok ako ni Lord kung ako ay karapat-dapat sa mga hinihiling ko sa panalangin ko. May mga karamdaman siyang hindi pa gumagaling, sinusubok ako ni Lord kung hanggang saan ang pagtitiwala ko sa kanya na siya ang panggagalingan ng aking kagalingan sa karamdaman. May hinihintay siyang blessing, wala pa. Alam ko, sinusubok lang ako ng Panginoon kung handa na akong tumanggap sa blessing na hinahanap ko. Amen? Yun ang taong may pagtitiis. May bunga ng pagtitiis dahil sa pagsubok sa Kanya, sa Kanyang pananampalataya. Kapag sinusubok tayo sa ating pananampalataya, nagbubunga ito ng pagtitiis at higit sa lahat, nagbubunga ito ng paglagong espiritual. Lumalago ka spiritually. Paano lumago spiritually? Siyempre, una, ina-apply natin yung mga natututunan natin sa mga naririnig nating pagtuturo sa aral mula sa salita ng Panginoon. Pangalawa, yung lagi nating pagbabasa ng Bible, nagme-meditate tayo, nakikipag-usap tayo sa Panginoon, at higit sa lahat, pagdating ng pagsubok sa ating pananampalataya. Amen? Diyan tayo pinapalagong espiritual ng ating Panginoon. Sabi ng ganoon, yung mga tawag nito, yung mga taga-Berean na mga mananampalataya. Naalala nyo? Sila, malago na sila spiritually. Bakit? Kapag meron silang naririnig ng mga doktrina, pangangaral ng doktrina, ng salita ng Diyos, alam niyo yung ginagawa nila? Pag-uwi nila sa bahay, sinisiyasat nila ang salita ng Diyos. Sinesearch nila yung mga scriptures. Hindi sila basta-basta tumatanggap ng turo. No? Papakinggan nila yan, magti-take note sila, gagawin nila, pag-uwi ng bahay, nire-review. Tama ba yung sinabi ng pastor na yun? Tama ba yung binibigay na verses na yun doon sa inaral niya, na topic kanina? No? Sinesearch niyan, nire-review nila. Tama ba yung sinabi ng mga aral? Okay? Yan yung mga taga-Berean na mga Kristiyano. Okay? So tayo din dapat lumalagong spiritual. Lalago na ba tayo? Hindi ba tayo malago? Lumalago. Amen? Growing. Hindi pa humihinto yung ating growing spiritually. Patuloy tayong lumalago. Growing pa rin tayo. Masarap yung growing kasi pag huminto ka na sa paglago, pag huminto ka na sa pag-grow, ano na ang kasunod niyan? Pag hindi ka na lumalago, kagaya sa puno, huminto na sa paglago, ano na ang kasunod? Kabalik ka na ng paglago, paglagas. Okay? Yung puno natin, hanggang ngayon malago yan. Pag tumigil na sa paglago, malalagas na yung mga dahon yan. Unti-unti na yung, malalaglag yung mga dahon. Gusto niyo ba ganun mangyari sa inyo spiritually? Unti-unting nalalagas. Physically, no? Ako nakakaranas na ng paglagas. Dito ko na nakakapako na lang dito sa may batok yung makapal. Dati pag ganyan ko, maalsad, ganyan ang hawak ko na. Para pakiramdam ko, nandito yung buho ko eh. Ngayon, pag ginanyan ko yung buho ko, parang wala na akong parang iskal na ito, anit na yung nararanasan ko dito. No? Tapos nung nakita ko sa salamin ng barbero, ginugupitan ako. Sino kaya nito? Pero alam ko, ako yung nakaupo doon, paano na ako dito? Amen? Nakikita niyo na dito ko, no? Para na akong yung mga tawag nito. Yung unang panahon ng mga praile sa panahon ng Kastila dito, no? Okay. So, huwag tayong tumigil sa paglago kung ayaw nyo malagas ang buhok nyo. Amen? Amen. Okay. So, patuloy tayo sa paglago.
So, buksan natin yung Revelation chapter 2. Okay? Sabing ganon. Revelation chapter 2, verse 1 to 7. Sa anghel ng iglesia sa Efeso ay isulat mo, ang mga bagay nito ay sinasabi mo na may hawak ng pitong bituin sa kanyang kanang kamay na iyong lumalakad sa gitna ng pitong kandilerong pinto. Nalalaman ko ang iyong mga gawa. Ang tinutukoy dito, ang church sa Efeso, at ang iyong pagpapagal at pagtitiis, at hindi mo matiis ang masasamang tao, at sinubok mo ang mga nagpapanggap na apostol, at sila hindi gayon, at nasumpungan mo silang pawang bulaan, at may pagtitiis ka at nagbata ka dahil sa aking pangalan, at hindi ka napagod. Ngunit mayroon akong laban sa iyo, na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog, at magsisi ka at gawin mo ang iyong mga unang gawa. At kung hindi, ay parilihan ako sa iyo at aalisin ko ang iyong kandilero sa kanyang kinalalagyan, maliban na magsisi ka. Ngunit ito'y nasa iyo na iyong kinapupuotan ang mga gawa ng mga Nikolaita na kinapupuotan ko naman. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay siya kung papakanin ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Amen? Sabi niya dito sa mga taga-Efeso, no? Iniwan nila yung inyong first love. Ha? Yung first love niyo ba kayo, mga kapatid? Nanlalamig na ba kayo sa paglilingkod sa Panginoon? Ha? Bumalik tayo. Magsisi tayo. Amen? Magsisi tayo. Kung minsan parang wala tayong gana magbasa ng Bible. Kung minsan nakakaligtaan natin magdasal, mag-pray. Yung ating prayer life, hindi continuous, hindi consistent, hindi nagpapatuloy. Magsisi tayo. Amen? Pag sinabi magsisi, magbalik loob tayo sa Panginoon, magbago tayo, bumalik tayo. Yung ating first love kay Lord, ha? Paigtingin natin. Ano ba yung first love? Yung mahal mo yung tao, mahal. Labis na labis mo siyang mahal. Amen? Sobra-sobra mo siyang mahal. Kayo ba nakaranas na ng first love? Sabi nga gano'n, first love never dies. Amen? Uy, nakamiti si Ate Hazel. First love mo si Ate Hazel. Praise the Lord. Ikaw, Ate Del, first love mo. Ako, first love ko si Lord. Tahimik sila, oh. Plastic si Pasto. May asawa siya. Amen. Physically pa. Ang asawa ko ngayon, hindi ko siya first love. Pero yung first love ko, kinalimutan ko na nung nakilala ko ang asawa ko. Kaya kalokohan yung first love never dies. Ang first love that never dies, yung kay Lord Jesus Christ. Amen? Hindi dapat mamatay ang first love natin kay Jesus. At sa gawain para kay Jesus. Amen? Sa online, amen ba kayo dyan? Amen ba yung mga naka-onsite dyan? Si Ate May, sino ang first love mo? Tinititigan lang ako ni Ate May, ayaw ikaw, Kuya Alan, sino ang first love mo? Huwag mo lang sagutin, marinig ka. Si Lord. Uy, safe siya. Si Lord do, sabi ni Kuya Alan. So, hindi mo first love si Ate Leia, lagot ka. Lagot ka kay Ate Leia. Hindi mo siya first love. May iba ka. Inintriga pa no? Inintriga pa. Okay? So, pinag-uusapan natin dito, ibang first love. Amen? First love natin kay Jesus, dapat laging first. Hindi siya yung pangalawang love natin na meron pang mas nakakahigit kay Jesus. Amen? Kung love nyo yung cellphone nyo, kailangan mas love nyo si Jesus. Pag nawala sa pinaglalagay nyo yung cellphone nyo, hanap kayo ng hanap. Amen? Yung Bible nyo, hinahanap nyo. Nawala na, hindi na hinahanap. Diba? Nakita nyo, nandun na sa may kanal. Amen? Nakita nyo, andun sa may itaas na alikabukan. Hindi nyo hinahanap. Yun ba ang first love kay Jesus? Ang first love kay Jesus,
Ito. Nakikita niyo itong Bible na to? Anong itsura? Pantay-pantay pa ba yung page niya? Ano ang laging binubuksan ni Pastor? Old Testament o New Testament? Ito New Testament, ito Old Testament. Ano laging binubuksan ni Pastor? Yung nakaalsa Pastor siguro. Kasi ito yung lagi kong ginagamit. Kasi first love ko si Jesus eh. Amen? Pero ito, word ito ni Jesus, syempre. Amen? Word of God, word of Jesus Christ. Okay? So, kailangan lagi natin itong binabasa. Kasi ito ang love letter ng first love natin. Ang mga millennials ngayon hindi na nakakaranas ng love letter. Amen? Ang tawag nyo? Ano? Love text. Love chat. Lalo na ngayon, love chat. Muntik pa maging love shot. Di ba? Noong panahon ni Kuya Chris, love text. Kasi doon na nag-uumpisa yung mga text-text na Kuya Chris. Amen. Mwah, mwah, mwah. Amen. Nakamiti si Alexa, tsaka si MJ. Ang mga ngiti, andito Kuya Chris, oh. No? Ang gusto namin ni Ate Shai na love letter. Kung manliligaw kayo. Amen. Di ba Ate Shai? Kasi masarap ang love letter. Matutulog ka na. Asan na ba yung kahon? Bubuksan mo, kukunin mo yung kahon. Nakalagay lang, bumukas mo yung kahon. Tapos kukunin mo yung sulat. Tapos habang binabasa mo yung sulat. May babango po. Oy, alam na alam ni Ate Hazel, mabango pa yung self-stationery. Di ba, Ate Hazel, yung para siyang, ganito kalaki siya na bond paper na may kulay pink, kulay green, may mga dekorasyon dyan, may mga glitter sa gilid. Tapos ang bango niya, tapos meron siyang envelope, Alexa, MJ, may envelope din yun. Pag inamin mo yung envelope, ang bango niya. Yan ang love letter na ginagamit namin nung araw sa love letter, yung mga stationaries na yan. Kaya tanungin yung mga nanonood sa YouTube, meron yan. Ikaw ba, Kuya Chris, naranasan mo yun? Kasi first love namin, o true love namin. So, magsusulat kami niyan. Yung basta kung ano lang pumasok sa isip namin ng mga sweet things. Yan. Mga, Ate Nel, sweet, notes. Yan. Di ko naalala ko. Sabi natin ito ba? Nafe-feel niya kasi feel ko. Amen? Di ba? Kasi naranasan namin eh, kayo hindi niya naranasan. Sabi ni Gemma din. Kaya, hindi ko sabi. No? Sabi naman nila, hindi nyo kasi nararanasan. Sabi nyo sa mga manliligaw nyo. Amen? Sabi nyo sa mga jowa nyo, padala mo ako ng love notes. Okay? Ang lalaki na nagpapadala ng love notes, wise yan. Kasi effort ang mag-isip ng mga magagandang salita para makuha ang kalooban ng babae. Tama, Ate Hazel? Tama, Ate Del? Kaya nga doon bumigay ang matamis na Dunkin Donut. Diba? May dala-dalang Dunkin Donut. Sabi ni Boy, ano ba ang score ko sa'yo? Eto, Dunkin Donut. Busog pa ako, hindi niya nakuha, yun ang sagot. Hindi busog ako, yung sagot mo ang gusto ko, nayamot si girl. Kung ayaw mo, wag, ibinato yung donut, tumama dito. No? Hindi niya alam, oo na pala yung sagot. Amen? O, hindi kayo maka-amen, hindi kayo maka-relate. Sabi nga, ang hindi maka-relate, hindi maka-amen. Sabi sa Facebook. Amen, Mars? Amen. O, diba? Si Mars, alam ni Mars yun. Diba? First love. So, ano sabi sa Bible? Kung nawawala na yung nararamdaman natin na init, ha? Yung feeling na init na gusto mo maglingkod sa Panginoon, yung gusto mo linggo-linggo kakanta ka, nawala na yun, magsisi. Amen? Kasi baka nawawala na yung first love mo kay Jesus at ayaw na ni Jesus. Kasi gusto ni Jesus, Kuya Alan, di ba? First love natin siya. Amen? Siya yung first love natin. Siya yung priority natin sa ating buhay. Okay? So yan ang nangyayari, yan ang nagagawa ng pagsubok sa atin. Yung first love natin, napapaigting natin yan. Muli natin na pag-iinit. Okay? Dahil sa pagsubok na nararanasan natin
sa araw-araw sa ating buhay, pananampalataya. At may pakinabang, okay? Ang isang sinusubok na pananampalataya ay pakinabang. Ano ang pakinabang nito? Sa James, balikan ulit natin yung ating text, no? Sa James chapter 1, verse 5 at 12. Okay, binasa natin to kanina, no? James chapter 1, ngunit kung nagkukulang ng karunungan ang sino man sa inyo ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat at ito'y ibibigay sa Kanya. Verse 12, mapalad ang taong nagtitiis ng tukso sapagkat pagkasubok sa Kanya, siya ay tatanggap ng putong ng buhay, crown of life, na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa Kanya. Ang mapagtiis, ang nagtitiis sa mga pagsubok sa kanyang pananampalataya, may pakinabang, may reward. Ano yon? Bukod sa wisdom, ano pa? Crown of life. Amen? Crown of life. Meron tayong crown of righteousness na tinatawag. Pero ito, pag ang ating pananampalataya ay nasubok at napagtagumpayan natin ang mga pagsubok, ang mga problema nito. Siyempre, hindi masarap lagi sa pakiramdam ang pagsubok, ang testing. Talagang iiyak tayo, no? Hahagulgol tayo. Pero kapag napagtagumpayan mo yun, nalagpasan mo na yun, tapos binalikan mo yung pangyayari na yun, ano, nag-rewind ka, mapapangiti ka. Praise the Lord. Kasi Lord, hindi mo ako pinabayaan sa panahon na yun. Hindi ako bumigay. Amen? Nung inaalala mo, mag-isa ka ulit, nag-meditate ka sa garden, tapos naalala, biglang pinaalala sa'yo, meron kang problemang iniisip, no? Nag-pray ka kay Lord, may panibago kang problema na hinaharap, tapos biglang ipapaalala sa'yo ni Lord yun. Okay? Yung wisdom, papakita sa inyo. Ito yun. Nung ito yung nararanasan mo, ito yung nangyari sa'yo. Tapos bigla ka mapapangiti sa gitna ng pagsubok. Amen? Sa gitna ng pagsubok, bagong pagsubok, napapangiti ka. Bakit? Kasi nasubok mo na rin ang Panginoon doon sa mga nakaraan mong problema. Nasubukan mo na siya ay talagang tapat sa kabila ng hindi natin pagiging tapat. Sa kabila ng mga pagkukulang natin sa araw-araw sa Kanya, nakita mo doon sa pangyayari na yon, tapat lagi ang Panginoon. Amen? Lagi siya. Faithful God. Ang mga pangako niya, mas lalo natin panghahawakan. Mas lalo natin aasahan yung mga salita niya. Sapagkat ang salita ng Panginoon, buhay at makapangyarihan sa isang taong may tunay na pananampalataya sa Diyos. Amen? May tunay at wagas na pananampalataya. Ang mga bagay na hindi ka nais-nais na nararanasan natin sa ating buhay sa araw-araw, tulad ng mga kahirapan, karamdaman, kabiguan, yung mga sa kabila ng pagsisikap natin, sa kabila na sinisikap natin maging tapat sa Panginoon, nakakaranas pa rin tayo ng mga kabiguan. At minsan, kamatayan, di ba? Kamatayan ng mahal sa buhay na hindi maiwasan natin, no? Pero dahil sa kilala natin ang Diyos na ating pinagkakatiwalaan, ang Diyos ay buhay at makapangyarihan sa ating buhay. Anumang panahon, sa anumang uri ng kalagayan, mananatili tayo na tapat. Minsan may pagkukulang, pero mananatili at sisikapin natin na tayo ay laging maging tapat sa Kanya. Amen? Maging tapat, maging faithful tayo sa paglilingkod. Tanging tayong mga mananampalataya lamang ang sinusubok. Amen? Ano bang pananampalataya susubukin sa mga unbeliever? Kaninong pananampalataya yun? Siyempre tayo lang ang makakaranas ng mga pagsubok na ito sa ating buhay. Tayong mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Tayo lamang na may buhay na tiyak. Ano ba yung buhay na tiyak natin? Dito sa ibabaw ng buhay, dito sa ang buhay natin sa ibabaw ng lupa ay pansamantala lamang, at ang katiyakan natin ay pagdating sa takdang panahon na tayo ay tinawag na ni Jesus Christ. Pag tayo ay expired na dito.
doon na tayo. Yun ang buhay na tiyak. Yan nga, sinusubok tayo. Habang nandito tayo, sinusubukan tayo. Nililinis tayo, pinatatatag tayo. Para pagdating ng takdang panahon na tayo ay tatawagin na para umuwi sa tiyak na patutunguhan natin. Saan yung tiyak na patutunguhan nyo? Saan yung katiyakan nyo na pupunta kayo? Doon o dito? Doon. Amen? Doon. No? Yun ang katiyakan natin, yung landas na tiyak patungo doon. Pag dumating na tayo doon sa tiyak na tatahanan natin, handa na tayo at karapat-dapat na tayo. Bakit? Kasi wala nang lilinisin, wala nang aayusin dahil tayo ay sakdal. Amen? Balikan natin yung teksto natin. Sabi ganon, sa James chapter 1, verse 3, yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis at inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo ay maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Okay? Wala na tayong kakulangan. Sabi nga sa Ingles, knowing this, that the trying of your faith worketh patience, but let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. Perfect na tayo. Yun na yung perfectong pagkatao natin sa kalangitan. Amen? Doon yung ating perfection sa langit, kasama ng ating Panginoong Diyos. At may katiyakan na ang lahat ng bagay na dumarating sa ating buhay, ito lang, alam ng Diyos. Alam ng Diyos at nasa plano ng ating Panginoon. Romans 8:28, yung aking life verse, for we know all things work together for good to them who are loved, to them who are the called according to His purpose. Ano yung purpose ng Diyos sa buhay natin? Yun. Kung kaya nakakaranas tayo ng mga pagsubok. At pagdanas natin ng pagsubok, maggalak tayo. Amen? Kagalakan sa gitna ng pagsubok. Pagsubok sa ating pananampalataya. Hindi pagsubok sa ating kalakasan o sa ating physical na pagkatao. Hindi sa ating pananampalataya. Gaano ba tayo nananampalataya sa Panginoon? Sabi nga ng Panginoon Kristo, kahit kasing liit lang yan ang butil ng mustasa. Amen? Hindi kailangan ng Diyos ang malaking pananampalataya natin. Kahit kasing laki lang yan o kasing liit lang yan ng butil ng mustasa, at least may pananampalataya. Amen? Tama po ba yun? O kahit kasing liit pa yan o mas maliit pa sa butil ng mustasa, basta't nakikita ng Diyos na meron tayong pananampalataya sa Kanya. Tunay na pananampalataya. Amen? Tayo pong lahat ay magsitayo at tayo po ay magsasara sa panalangin at nawa ang bawat isa sa atin ay nakasumpong ng biyaya mula sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Amen po ba? May blessing po ba tayo ngayong umaga? Amen. Okay. Bibigyan ko po kayo ng making sandali sa panalangin. Let's pray. Tayo po'y manalangin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, sa pagpapaalala mo sa amin. Salamat po sa iyong mga salita na pinagsaluhan namin ngayong umaga. Salamat po sa pagsubok mo sa mga pananampalataya namin, Lord. Yes, Lord, hindi masarap sa pakiramdam, sa karanasan. Kadalasan, pakiramdam namin, nakadapa kami sa pagdating ng mga problema. Bumabagsak kami sa pagdating ng mga pagsubok. Subalit, maraming salamat sa biyaya mo, Panginoon. Sa kabila ng pagkadapa, pagkabagsak namin, inaangat mo kami, itinatayo mo po kami, inaalalayan mo po kami. Salamat, Panginoon,
sa mga bagay nito na nasa namin sa iyo in spite of our unfaithfulness. Nananatili ka, Lord, na faithful sa bawat isa sa amin. Purihin ka, Panginoon, at patuloy kaming sasamba sa iyong pangalan lamang. Lagi ka namin aalalahanin, at kung kami nakakalimot, paalalahanan mo rin ito, Panginoon. Lagi mo kaming akayin, kung kami po ay nalilihis ng landas, ibalik mo po kami sa tamang landas mo, Panginoon. Iayon mo kung lagi ang aming mga kalooban ayon sa iyong kalooban at ang aming kaisipan sa kaisipan ng Panginoon sa Kristo. Salamat, Panginoon, sa pagtulod mo sa aming mga pangailangan. Salamat po muli sa pakikinig mo sa amin ngayon sa aming mga panalangin. Salamat, Panginoon, sa pagbabantay mo sa umaga. At sa buong maghapon nito, Lord, sa iba pang mga gagawin namin, inaasahan ka pa rin namin at ang iyong banal na Espiritu ang mamumuna sa amin. Salamat sa kalakasan ng katawan sa araw na ito na nagamit namin sa paglilingkod para sa iyo. We pray all these things in Jesus' name. Amen. God bless. Magandang umaga po sa lahat. I love you, brethren. Purihin ang Panginoon ngayong umaga sa presensya ng bawat isa.